Dito po sa reconciled or clean list na sinasabi ninyo, ASEC, ilan yung total drivers na bibigyan na natin? Na malinis, na sigurado tayo, hindi ito mga ghost drivers, hindi doble yan. At kailan po yung susunod nating payout? Tama po, nasa balita, manual pa rin po ang magiging bigayan? Yes, manual pa rin po yung ating pong pamamahagi nito o pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash relief assistance sa mga drivers within the National Capital Region and mga drivers outside NCR. Next week po, mag-uumpisa na. Sabi ko nga po, yung Grab at Move It, I understand ngayon po sila mag-aabiso sa kanila pong mga drivers kasi yan po yung usapan natin sa kanila. Sila na, yung mga transport network companies na po, yung mag-arrange ng mga logistical requirements, sila mag-identify ng mga payout venues, and then sila rin ang mag-aabiso sa kanila pong mga partner drivers. Kumbaga, pupunta na lamang po si DSWD doon sa designated payout venue and magre-release nitong 5,000 pesos. Manong Ted, kung matatandaan, nung huli niyo ako in interview, sabi nga po natin, we will do better. That's why we've been very careful in coordinating with the transport network companies and in identifying mga payout venues. May meron na pong mga na-identify kagaya doon sa MOA, sa SMX Aura, kumbaga mga malalaking venues, malamig po yung lugar, merong sufficient na mga parking areas, at gayon din po in batches ang gagawin para hindi po sila sabay-sabay na magtutungo doon sa mga payout venues po natin. So, again, we've been very careful learning from our past or previous experiences. Ngayon po, yung bilang DJ Chacha, I don't have the list right now, pero ito po, mas confident tayo. No? We can say that we're more confident with the list because we've been very careful, we've been very prudent talagang sinaayos po natin ito in coordination with the transport network. Oo. Para lang mas maintindihan, ASEC Irene, kahit po malinis na yung listahan, bakit pinili pa rin ng DSWD na maging manual yung payout instead of e-wallet na sinasuggest din po ng iba nating mga drivers? Kung matatandaan na nabanggit ko rin po ito na isinasaayos namin yung pag-adapt ng electronic wallet. But we're still in the process of the procurement. Hindi pa natin natatapos yung ibang mga proseso bago natin may award doon sa ating magiging service provider. And gayon din po, dahil kinakailangan pa rin natin na i-check yung pong driver's license ng ating pong mga drivers. Kasi di po ba, sabi nga natin, wala talaga kasi tayong master list ng drivers. And the only way to really ascertain na sila ay driver's license is to require them to be physically present and for them to submit their driver's license. Okay. Balikan ko lang po ito pong mga motorcycle taxis, no? So, kaninyo, ang magtatakda ng petsa at lugar, ito na pong kumpanya, ito pong Move It, etc. Tama po, Manong Ted. Sila na po yung Okay, nag-identify ng mga payout venues. Pati nga po yung mga payout date, may mga sinabit sila na recommended dates. Okay. And then pinag-usapan po natin with the LTFRB. Sige, yung pong seguridad doon sa venue, kanino? Magtutulong-tulong po ang iba't ibang mga government agencies. Halimbawa si LTFRB, si DOTR, meron pong mga personnel from the Philippine Coast Guard na madedeploy. Okay. Meron din po from the local government unit, meron din po mga iba pang mga ahensya na tutulong. So, pinag-usapan po natin ito with the transport network companies to ensure na meron talagang adequate manpower who will check on the security and yung pong order in the area. Okay. So kung ngayon po ang mga operators na po ng motorcycle taxi ang siyang mga ngasiwa basically po, no? Dito po sa venue at yung pong mga takdang petsa, meaning sila na po ang mag-aabiso sa mga riders nila para hindi magulo. Yes, Manong Ted, Okay, sila na po sige. yung mag-aabiso. Alam ko may communication platform silang ginagamit. Yes, opo. But at the same time, magpo-post din po sila sa kanila pong mga Facebook pages. Okay, sige. And then the SWD will help in the dissemination of that. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.